Hi Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 6, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po ngayong araw na ito, April 6, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 6, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 6, 2024. May nakita ko dito na malakas ang inyong intuition. May malalaman kayo na isang tao na hindi totoo sa inyo. Maaring nalaman mo ang kanyang sekreto. May nalaman kang sekreto sa araw na ito. Pwede rin may naging honest sa inyo. Or kayo po ang naging honest sa kanya. This is a time for reflection. Maybe may na-realize ka ngayong araw na ito. Okay? So, may nakita rin akong closure dito. This is transformation. This is ending with new beginning. Nahirapan ka sa pag-let go. May concern ka sa isang tao na matigas ang ulo or stricto. Nagkaroon ng closure, nagkaroon ng ending. For example, ending of contract, ending of the situation, pagtatapos ng isang mas mapait na sinapit, pwede. And pwede din ending of relationship or ending of, nagkaroon kasi ng closure, so pwedeng ending of connection. Nahirapan ka sa pag-let go. Pwede din na nahirapan ka sa pag-let go sa iyong posisyon sa trabaho para mag-move out sa comfort zone. Isa yan sa example. At ang dahil nito, nagkaroon ng transformation, it might be bigla ang pagbabago ito, nahihirapan ka sa pag-let go. Nabibigatan po kayo. Pero nagkaroon talaga ng new beginning po, transformation. Okay? So, ayun, may blessings ako nakikita dito. This is another message na naman. So, may ganap talaga na clarity. May malalaman kayong katotohanan. At saka, may nakita kong blessings, malakas inyong intuition. This is hope and healing. This is about your ambition.
Iniisip marami kang ideas para matupad mo ang iyong goal sa buhay, na marami kayong iniisip, thoughts, ideas na gusto nyong gawin. Pwede din nagre-research kayo sa Google at humingi, at nakikita ko dito na ilan sa inyo humihingi ng guidance. Okay? So, ayun. At least, nagkaroon ng ending with your beginning at nagkaroon ng hope and healing and success. Nagkaroon ng blessings. Nakareceive kayo ng blessings. Okay? And the message for you, Gemini, Libra, and Aquarius, is success. Choosing the right direction and actively overcoming difficulties. You're on the right track. Okay? So, this is the clarification na malakas ang inyong intuition sa araw na ito kasi dalawang card na po nagsabi na malakas ang inyong intuition. So, connect to your intuition kasi may pagbabago. Oo. At ang sabi dito na nasa right path ka. So, may pagbabago at pinaalam sa inyo na nasa right path po kayo. You're on the right track. Na-overcome mo na lahat na-overcome mo na yung problema mo ngayon. This is actively overcoming difficulties. Na-overcome mo yung obstacle, challenges. So, this is success po. Na-overcome, nagkaroon ng ending, na-overcome mo. So, success and blessing. So, claim nyo po. And, ayun. Yung sabi ko kanina na mag-connect talaga kayo sa intuition kasi may pagbabago, may paglalakbay, may pinipili kayong desisyon. So, kasi si intuition, yan yung ang magsasabi kung ano yung next action mo. Yan yung magsasabi kung nasa right path ka. Okay? Tsaka, diba, yung sabi ko sa inyo to, connect your intuition, magtanong kayo. Okay, remove blockages. Okay, so, ayun, success, claim this, Gemini, Libra, and Aquarius. And another message for you. It might be may natanggap kang pera sa araw na ito, maraming transaksyon, cash flow, kasi usually lumalabas ito na kailangan nyo mag-save. Savings, you always need to put something off for a bad day, create savings for the future. Hindi lang bad day, kundi masunod yung gusto mo sa buhay. Like for example, mag-ipon ka for property, nag-ipon ka para for structure, pagtayo ng bahay. Nag-ipon ka para pang-travel, ganun. So, create savings for the future. Nag-ipon ka for your retirement. So, create savings for the future. Kung hindi ako nagkamali lumabas ito kahapon sa inyo. So, create savings for the future, success. Ganda. I believe nahirapan kayo sa pag-let go kasi may pagbabago. Pero na-overcome po iyan. Kasi may sabi dito na overcome mo na yung difficulties. Spirit's Guide. Energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 6, 2024. Spirit's Guide, Career and Money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 6, 2024. Kunin natin to.
Spirits guide. Love life, self-love, partnership, and romance si Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 6, 2024. Arrange natin. Okay. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 6, 2024. Please visit our channel po. Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel. May bago po tayong upload sa mga hindi pa nakapanood ng April 2024 monthly Gabay Tarot reading. Check nyo po, scroll down nyo lang po. At may bago po tayong upload regarding po sa career and money nyo, April 2024 monthly Gabay Tarot reading. Okay, so open na rin po yung schedule natin for booking sa mga gustong magpa-personal reading. Okay? Sa mga gustong magpa-personal reading, i-check nyo yung description box ng video na ito. May link po dyan. I-click nyo and message me sa messenger para for booking or for inquiry. Maraming salamat po. Ngayong April 6, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, nagkaroon ng conflict dito. May nakita kong argument. May nakita kong challenge. May nakita ko dito na may pagkawala or paninirang buri o panulokong magaganap. Ito yun yung tao na hindi maalis sa inyo araw-araw na lalabas talaga siya. Yung taong nagmamasid sa inyo na may gusto siyang kunin sa inyo or nagsaselo siya sa inyo na mahilig magmanipula. So ito yun. It might be kasi malakas ang inyong intuition Baka nagkaroon na ng confrontation, kaya nagkaroon ng argument. Okay? Sabi po ng may paalala po dito, ang card nyo po na mag-ingat po kayo sa mga sinasabi at ginagawa nyo po. So this card tells you na ang pagkakaroon ng pagtatalo o pag-aaway sa isang tao or ay natural element of all relationship. Dito mo rin makilala ang iyong sarili kung paano ka mag-handle ng isang sitwasyon, ng ganitong sitwasyon. At dito mo rin malalaman kung right time na bang mag-walk away. May nakita ko ditong conflict. Pwedeng sa close friend, family, partner, but you are addressing hurt feelings. Nagkaroon ng confrontation, in-address mo yung hurt feelings mo and adjustment sa kanya. So, remember kung magkaroon ng honest conversation, lalo na't prangka po si Gemini, Libra, and Aquarius, ayaw nyo kasi ng paligoy-ligoy. Ayaw nyo ng pa-baby-baby or flowering words. Okay, diretso kasi kayo prangka kayo. Wala namang masama dyan, pero hindi ko kasi lahat ng tao na maintindihan kayo. Ako nga, naintindihan ko kayo kasi kailangan talaga kung magkaroon ng honest conversation is diretso talaga, 'di ba? Ayun, so ayun. Nagkaroon ng conflict. So, you're addressing hurt feelings, pero may remind po ang card nyo dito na kailangan yung i-improve ang inyong communication, ingatan po ang sinasabi at ginagawa. Okay? Baka masaktan po yung kausap nyo. So, it might be nagkaroon ng pag-aaway dyan sa inyong kasamahan sa trabaho, sa inyong boss. So, know when it is time to walk away from an environment na hindi nakatulong sa inyong growth at hindi nakapagbigay ng peace of mind. So, listen to your intuition. It will guide you away from toxic people or toxic environment. Pwede rin na
Kasi tinitest kayo dito kung paano kayo humawak ng isang sitwasyon, ng isang ugali sa isang tao. Pwede rin na hinayaan mo siya, inignore mo siya, or pwedeng nagkaroon ng confrontation talaga kasi may argument. Okay, so kaya mo yan. Gemini, Libra, and Aquarius. Ano pa? So ayun, nagkaroon ng, kaya pala nagalit kayo. Kasi baka chinismis ka. Baka chinismis ka kasi itong chismis na dumating sa inyo, nawalan ka ng panatag. Siguro nagalit ka kasi sobra na. And may paalala po yung card nyo dito na kailangan yung kung magkaroon kayo ng gumagawa kayo ng desisyon, kailangan ng wastong plano, konkretong plano. Huwag nyong i-rush, sabi po ng card dito. Huwag nyong hayaan na magpabaya kayo. So, kailangan focus kayo at bigyan ng oras na hindi nyo i-rush kung maggawa kayo ng big decision. Siyempre, magkaroon ng konkretong plano yan. Tapos may concern kayo, diba, sa isang tao na matigas ang ulo or stricto, na ayaw makinig. So, lumabas siya po dito na nagrereklamo po siya. Ito ay maaaring naugnay sa isang bata sa iyong buhay o isang tao na kumikilos na parang bata. Nagrereklamo tungkol sa kanilang mga responsibilidad sa buhay, sa halip na kaysa gawin nila yung mga gawain nila, nagrereklamo po siya. Okay, so may concern kayo sa taong ito. Sa career and money nyo po, okay. Bagong simula to nagkaroon kayo ng inspiration. Busy kayo kasi may nakita kong creativity. And this is the clarification na may bagong simula. Diba sabi ko kanina dito na kasi may ending. And I consider this as an ending with new beginning kasi may sinabi din dito na the right direction, na overcome ang difficulties. So, nagkaroon ng ending with new beginning. Inspired kayo dito. Nagkaroon ng creativity, busy kayo. This is new beginning. Yung initiation, nag-initiate kayo. Nagkaroon ng movement. May parating na kapanapanabik na naka-inspire na chances upang palawakin ang iyong negosyo o magsimula ng bagong pagsisikap. So, naging masipag kayo, naging creative kayo sa inyong trabaho dahil nito, mapapansin ito ng mga kasamahan mo, sa mga taong nakita sa inyo, na-recognize ka. Okay, na-recognize ka sa inyong sipag at pagiging creativity. Sabi po ng card dito na soon magbubunga ang iyong pagsisikap. At dahil sa achievement na ito, magkakaroon ng financial growth and stability. Wow! Nang dahil sa sipag at tiyaga nyo, nang dahil sa pagiging matalino nyo, magbubunga po ito. Magbubunga po ang iyong pagsusumikap. Magkaroon ng achievement para magkaroon kayo ng financial growth and stability. Ang ganda. Actually, di ba sabi ko kanina na new beginning, bagong simula. Pagsasapalaran, pwedeng nagbiyahe kayo para mag-abroad or magbiyahe kayo, lumipat kayo isang location para magtrabaho. Or maaring nagpaplano kayo ngayon, di ba sabi ko kanina na kung gagawa kayo ng big decision, kailangan ng papaplano. So, nagplano kayo dito. This card tells you na nagdala ito ng inspirasyon, naggagabay sa iyo patungo sa pagsisimula ng isang bagong pagkikipagsapalaran. Pwedeng bagong trabaho to bagong lokasyon, bagong lipat, basta bago lahat. Or, kasi itong nakaraang araw, kung hindi ako nagkakamali, sa reading kahapon, nagkaroon kasi ng ending. Pagtatapos, pagbubunga, nag-harvest kayo, tapos nagsimula kayo. So ngayon, this is the clarification, nagsimula kayo.
nagsimula kayo ng bagong project, gawain. So, ayun. Marami to naging creative kayo, paglikha ng proyekto, paglalakbay, pagsisimula ng negosyo. Diba, may marami kayong ideas na gustong gawin. O, sinimulan nyo agad. Binigyan nyo ng aksyon. Okay? Sabi po ng card dito na this card asks you to stay open sa mga signs na bigay ni universe and take action when they appear. Okay? May chance dito na some of you naglakbay sa malayong lugar o mag-abroad. Pagpaplano at aksyon. Ang ganda. So this is nag-initiate kayo, nagkaroon ng movement. And some of you naging impatient. Or naging impatient May dumating. Some of you may dumating na opportunity. Grab agad na hindi pinag-isipan. Sabi po ng card dito na kung may nag-offer sa inyo, pag-isipan niyo po ng mabuti. Kailangan na mag-make kayo ng best choices, pagpaplano, bago kayo gumawa ng desisyon. Kasi dito binigyan mo ng agarang desisyon na walang pagpaplano. Na hindi mo daw agad pinag-isipan. So, kailangan ng pagpasensya dito. Kailangan ng pagpasensya, baka nagsisi ka ngayon kasi hindi mo nag-grab ka kaagad na hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Kasi nakikita ko dito na you are in a bad mood. Or, may ending with new beginning. Some of you nahihirapan sa pag-let go, sabi ko kanina. So, dito na you're in a bad mood, stuck in a bad mood. Ang iba is nagkaroon ng refusal to change. Nagkaroon pa kayo ng unhealthy attachment sa nakaraan na tapos na. Pwede itong, sa trabaho man ito. Pwede nangyaring na, I think lumabas ito kahapon, like, sa April 5 nyo, na may natapos na proyekto. Nagkaroon ng tagumpay. Kasi tapos Tapos hindi ka confident enough, hindi kayo satisfied kasi may gusto pa kayong gawin na idea. Kasi marami kayong ideas So, naging perfectionist kayo. Ika nga. Pero, sa susunod na lang na proyekto kasi may bago kayong gawain So, wag niyong hayaan na mag-waste kayo ng time for bad mood. Kasi alam niyo naman, mag-create yan na kung matagal yan sa inyo, kung magtatagal yan sa inyo, magka-create yan ng blockages. So, sana i-workout niyo po na wag kayo mag-bad mood. So, focus kayo sa inyong gawain kasi may pagbabago, di ba? May bago kayong gawain. Okay? Kung may offer sa inyo, pag-isipan niyo po ng mabuti. Yan yung reminder card niyo. And, bago tanggapin. So, sa love life, self-love, partnership, and romance, so this is fast action. Okay. So, sa mga single dito, may maliligaw ka na very charming at passionate partner na very active kang suyuin. And some of you makatagpo ng bagong tao, bagong energy while traveling. Di ba mag-travel kayo? Some of you, nakikita ko dito mag-travel kayo. So this is it. Makatagpo ka ng bago while traveling. And, yung bagong okay. May nakita ko dito na isang relasyon na bago lang kayo, kakapasok nyo lang. Sabi po ng card dito, nagpaalala lang po to sa inyo na a new relationship are moving extremely fast. Sobrang bilis nyo po raw. Pero try nyo muna mag-enjoy ng moment without getting too carried away. Enjoy nyo po muna kasi andyan po yung mas kilig. So, enjoy nyo po. Tapos, one step at a time, sabi po ng card. Sabi po ng card nyo. And this is your energy also, air signs. Okay? So, masyado daw mabilis. Okay. So, this is offer
I consider this as a new beginning. Nagkaroon ng abundance. May unexpected na sum of money, unexpected help, and this is the clarification of the blessings. Blessings. This is parating na blessings or dumating na. This is a gift from the universe. Maaring pinadaan niya to sa isang tao na magbigay sa inyo ng tulong. Maaring diretso itong na-receive niyo. Okay, so this is unexpected sum of money. Posibleng may nagkanap sa inyong love life. Okay. Nakikita ko dito na ilan sa inyo nag-decide na alagaan ang inyong sarili. Okay, may bigay po sa inyo ang tadhana na parating na love or romance para sa mga single. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, may ilang couple dito na nagpaplano mag-level up sa relasyon nila. For example, nag-iipon kayo para sa inyong kasal. Nag-iipon kayo para bumili ng property. Nag-iipon kayo para bumukod. So, may ilang couple dito na kontento sa kanilang pagmamahalan. Ang ganda. Ang busy nyo ngayon, hinihinga na ako eh. Ang busy nyo po ngayon, marami kayong iniisip. Hindi siya overthinking. I don't consider this as overthinking. Kasi malakas yung intuition, nakakonect kayo sa inyong sarili. Busy lang kayo. Busy lang talaga. Tuloy-tuloy yung gawain nyo. Okay? So, busy kayo. Claim these blessings and another blessings for your love life. Ang ganda. Nagkaroon nga ng success dito eh. So, ang ganda po ng reading. Love message para sa mga single. Maraming nagpa-reading sa akin kahapon. Gemini, oo, Gemini na. Actually, sunod-sunod sila. Gemini, nagtaka nga ako na puro sila nagkaroon ng hesitation, nag-overthink, nahihirapan sa paggawa ng desisyon. Yes. Nagtaka nga ako sa personal reading nyo na bakit sunod-sunod ang Gemini ngayon? Anong nangyari? Okay, sana I'm hoping and I'm praying na magiging okay kayo lahat, na makapag-desisyon kayo ng tama. Yun yung mag-create muna ng plano bago mag-desisyon at huwag nyong i-rush. Dahan-dahan lang po. Okay? So, ayun, Gemini, yung sa mga nagpa-reading sa akin, maraming salamat sa tiwala po. Kaya nyo yan. Sana makapag-desisyon kayo ng maayos. So, yun. Love message pa para sa mga single. Pause and rest. You deserve it. So, may kailangan na magpahinga kayo dito. Okay. So, love message po para sa mga may relasyon. Okay, sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, true love comes when you least expect it. So, this is exploration. May kunin lang ako. This is exploration. If you have become bored with your life, you have the creative power to steer things up and revitalize everything. You can do this by starting new projects, setting new goals, and making spiritual connection. Yun. Malakas kasi yung intuition nyo ngayon, nakakonect kayo. Kaya marami kayong iniisip, mas naging matalino kayo. Ayun. So, take these chances na mag-explore kayo. Okay? Ano pa? Actually, kwento ko lang, ngayon lang.
Kasi may nagsabi sa akin ngayon na may temptation para may temptation na para mag-stop ako ng reading. Pero hindi ako nagpadala. Kasi it might be this is an energy na yung energy na basa ko sa inyo na kanina na may naiinggit sa inyo. So, abot-abot yung energy niya ngayon at nagkaroon siya ng temptation para ma-distract ako sa reading nyo. So, hindi po siya nagwagi. Ganun talaga. Nakuha ko kasi yung energy nyo. Tapos, ayun. Yung taong kinaiinisan nyo, yung naiinggit sa inyo, nag-tempt talaga siya na ma-distract ako sa reading nyo. So, hindi siya nagwagi. Hindi ko hinayaan. Pero kung sobra na, basta siguro destructive lang siguro sila sa air signs ngayon. Yung tao na kahit anong kabaitan na binigay nyo sa kapwa nyo, masama pa rin yung tingin niya sa inyo. Ganon. Kasi nagre-reading ako ng air signs. And I am sure, naiirita siya sa energy nyo kasi, si air signs is, for me superior. Maraming na-achieve. Naging mayaman kayo kasi sa sipag nyo. Naging mayaman kayo sa sipag nyo at talino nyo. Kaya yung energy niya, tapos yung energy nyo dito, ayun, na nagkaroon ng conflict, which is siguro, kung sa simple words ito is, naiirita siya sa energy. So, meaning to say, naiinggit siya. So, may nang-distract po siya ngayon. So, nang-distract po siya ngayon, and hindi siya nagwagi. Hindi po siya nagwagi. Pero don't worry, hindi naman ako na-distract po. Naging ready lang ako. Kasi na-sense ko before ako nagbigay ng reading sa inyo. Hindi ko na dapat i-detalye kung sino yan. Okay? Kasi, hindi naman, diba, sabi ko sa inyo parate na kung ano yung siyang bigay niya na negative energy, huwag niyong tanggapin. So, ayun, hindi siya nagwagi. Kung magiging worse siya, ay nako, magiging kawawa siya. Na-observe ko kasi yan every reading ko sa air sign, siguro naiirita. Kasi superior to si air signs and success puro Tapos, yun, yung sabi ko sa inyo na magwagi kayo na mag-isa kasi matalino kayo. So, yung energy niya, nasa-sense yung energy niyo ngayon, ayun, nairita siya. Pero hindi po siya nagwagi. Natawa lang ako kasi, no, hindi ako ma-distract sa iyo. Okay. So, this, ang message po is explore, diba? Explore your, anong tawag dito? Exploration. Magkaroon ng exploration. Make yourself busy. Tapos, nothing is yet set stone because kakasimula mo lang. And may sigurado naman dito na maabot mo yung gusto mong stability sa buhay. Tapos may sabi po si Archangel Sandalphon dito na be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Ito yung gusto ko na message. Kasi some of you are surrounding sa mga taong naiinggit. Ano tawag nito sa Tagalog? Yung, basta naiinggit siya. Nagseselos. Yung nagmamasid siya kung paano ginawa ni Gemini, Libra, Aquarius yan. Gusto kong makuha din yan, ganon. So, doon ka lang sa mga tao magaan ng energy. Masasense mo yan, air signs. Magaan ng energy. Tapos, hindi judger. Be gentle pa rin sa mga taong nagbibigay ng negative energy. Be kind and be love. Wala kayong hindi kailangan na maapektuhan kayo sa mga response nila na negativity. Kasi,
may problema sila sa kanilang sarili, hindi walang problema sa iyo. Okay? So, yun. Gemini, Libra, and Aquarius this is your reading. This is your reading for today, April 6, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.